Hi, my name is Cyclopedia, short for Casombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia. Hello, my name is K. Grampich, short for Casombrerong Grammar and Speech. Oh, sa pula. Silang laking tuwa wala. Ito si Kasombrerong Manok. Ha? Hindi nawawala yung kapatid. Sabong Pamor. God hates gambling. Our vocabulary term is lampoon. Lampoon. May kutsilyo ako dito, Mr. Dictionary. Putulin ang pansabong ng ulo ng manok nito. Ang lampoon, mga sombreros, ay pwedeng noun, pwedeng verb. Kapag verb po siya, ito po yung pag-criticize mo, pangungutya mo, or panghamak mo ng isang tao in public para magmukha silang katawa-tawa or ino-okray. No? Parang ganun po yung term. No? Ino-okray mo sila para magmukha silang parang inaasar mo sila. Parang ganun, mga sombreros. Kapag noun po siya, ito po yung piece of writing para hamakin, no, or gawin mong katawa-tawa yung isang tao, ridiculing a person. Pag verb po siya, mga possible synonyms po natin, yung mock, ridicule, etc. At pag noun po siya, ang mga possible synonyms po natin dito ay burlesque, parody, etc. At pag ginamit naman sentence ay verb lamang po kay Mr. Dictionary. Ibigay mo na, Mr. Dictionary, ang sentence example para sa verb. Ando was gnashing his teeth in anger as he was consistently lampooned by naughty kids. Lampoon. Gnash, gnash, gnash. Letter G is silent. Gnash. Yada yada. Ando. Do you know Momofuku Ando? Si Momofuku Ando, mga sombreros, ayan, nagtayo or founder ng Nissin Foods. Ayan, sa mamahilig sa noodles po dyan. Siya po ang founder nito. Tinakal na kay Grampich, mga sombreros, ang gnashing. Kay gnashing of teeth. Basahin po natin Matthew 13:42. Throw them into the fiery furnace. Naglalagablab na apoy, mga sombreros, no, pugon. In that place, there will be weeping and gnashing of teeth. Matthew 13:50. And throw them into the fiery furnace. In that place, there will be weeping and gnashing of teeth. Nasa impyerno na po ito, mga sombreros, itong mga nagna-gnash ng teeth. Sobrang napakahirap at wala na pong katapusan ang pagpapahirap doon sa impyerno. Pero tayo, mga buhay pa, meron pa po tayong pag-asa na magbago at sumunod sa Panginoon. Kung kaya, let's read, love, and obey what's in the Holy Bible. Ang semento, mga sombreros, ay na-imbento ni Joseph Askin taong 1824. Ang ginawa niya or gumawa siya ng synthetic mixtures gamit po ang limestone at saka clay. Kung alam niyo po yung Portland cement, so siya po ang pinagmulan nun. Pero it was further refined or further developed ni Sir Isaac Charles Johnson na mas modern. O yun po yung kalimitang or karaniwang ginagamit ng ating mga structures ngayon na pinapagawa. Pero ito, hindi po amin po itong bahay. Hindi po amin ang bahay na ito, mga sombreros. Muli po, mula po dito sa Camilla Subdivision, sa Tagum City, ito po si Kasombrerong Dennis na nagsasabing ang buhay ay mas lalo nagiging masaya, mas lalo nagiging puno ng faith, hope, and love pag si Lord Jesus Christ ang ating Panginoon, tagapagligtas at pag-asa. Muli po, maraming salamat, mga sombreros, at see you sa next segment. Bye-bye! Ito po ang inyong hamak na lingkod, Kasombrerong Dennis, at sa paghatid ng kaalaman at tawa ay kasama ko sina Kay Cyclopedia o Kasombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia, si Mr. Dictionary, si Kay Grampich or Kasombrerong Grammar and Speech, at sa tawa, syempre, si Toto, ang pinakakwela sa lahat na nagsasabing, sabayan nyo kami, ang buhay ay mas lalo nagiging masaya, mas lalo nagiging faith, hope, and love, pag si Lord Jesus Christ ang ating Panginoon, pag-asa at pag-asa. Muli po, maraming salamat po, mga sombreros, sa mga sumasama sa learning, sa wisdom, sa knowledge. Maraming salamat po at see you sa next segment. Bye-bye!
This is Toto, right? Toto on List the this mirror. down, our vocabulary term. Fresh. It's ingenuous. Mom! Hold on. My I'm using big it. dog. Mr. Dictionary. Let's see. Ingenuous. Kahit maghabulan kayo dyan, nandito sa aking mga kamay ang big bag. Ang ingenuous mga sombreros ay adjective. Ito po yung paglalaraw natin sa mga inosenteng tao. Pero, willing sila or madali silang magtiwala sa ibang tao na to the point na para silang nagiging uto-uto or, nagiging silly or tanga or parang stupid. Parang gano'n, pero medyo may negative effect po siya, no? Pagiging ingenuous. Ang mga possible synonyms po natin dito ay naive or naive, candid, open, honest, guileless, childish, etc. At pag ginamit naman sentence ay let it fly. Si Toto, let it fly. Palipanin mo na yun, Mr. Dictionary. Toto's replies were perfectly ingenuous, expressing nothing but only of natural taciturnity of shyness. Ingenuous. Konting kaalaman mga sombreros. Nabanggit ni Mr. Dictionary ang natural. Isa sa mga natural wonders of the world mga sombreros ay ang Hierapolis Pamukkale na matatagpuan sa bansang Turkey na kung makita niyo po sa images ay para siyang terrace na punong-puno ng spring. Kulay puti dahil po sa presence ng calcite. Kung dito sa Pilipinas ay mayahambing siya sa Banawe Rice Terraces natin. Pero yun nga lang sa kanila ay natural. Yung sa atin dito ay man-made. Pero napakaganda po, no? Amazing creation of God, yung Hierapolis Pamukkale. Nakakamangha, no? Nakakalaki ng mata. Nakaka-amaze at nakaka-jaw drop mga sombreros ang ganda ng Hierapolis Pamukkale sa Turkey. Pero let's go back sa main creator po nito. Sabi na natural wonders, parang ginawa ng kalikasan, no? Utang at dapat pangalagaan. Sabi nila ay ginawa ng kalikasan or ng Mother Earth, pero hindi po gano'n, no? Ginawa ng Diyos. Genesis 1:1-2, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang hugis o anyo, dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. So, this was God. Genesis 1:9, sinabi ng Diyos magsama-sama sa isang dako ang tubig sa silong ng langit upang lumitaw ang lupa. At nangyari nga ito. Genesis 2:1-6, sabi dito nilikha nga ng Diyos ang langit at ang lupa at ang lahat ng bagay na naroroon, so including the natural wonders of the world. Natural wonders, iba po yung man-made na mga ginawa ng tao. Tinapos niyang likhain ang lahat ng ito sa loob ng 6 na araw at siya'y nagpahinga sa ikapitong araw. Pinagpala niya ang ikapitong araw at itinuring itong banal sapagkat sa araw na ito siya nagpahinga matapos likhain ang lahat. Ganito ang pagkalikha sa langit at sa lupa. No? Grabe mga sombreros. Ang nilikha niya, hindi man talaga in-emphasize dito, no? Pero sinabi niya dun sa mga preceding verses na nung makita niya ang kanyang mga nilikha, ay sinabi niya napakaganda, napakabuti, no? And he saw that it was good. And kung hindi man natin na-describe literally dito sa mga adjectives natin or paglalarawan sa Biblia, I can sense and I can automatically conclude na sobrang the best of the best at saka napakaganda sa lahat ng pinakamaganda yung nilikha or yung mga nilikha ng Diyos, no? Yung sa langit, sa lupa, sa impapawid, lahat-lahat, no? Kung tingnan mo yung katabi mo, yung kaibigan mo, yung nanay mo, they are wonderful and wondrous creations of God. They are a remembrance, no? Or a reminder na ganun po katindi ang kayang likhain ng Diyos. Napakaganda, napakapogi, grandeur kumbaga pa, or napaka marvelous, kung hindi mo type or medyo hindi kayo nasa good mood or nasa good status ng iyong kaibigan or ng hindi sabihin mo, ano ba, hindi nga maganda kasi nga nag-away kami ng ganyan. Pero kidding aside, yun po yun, no? Generally speaking, ay napakaganda po ng natural wonders na nilikha ng Panginoon. And ano lang kasi, mali lang minsan ng sinasabi ng tao na ginawa ng Mother Earth, ng kalikasan, kung kaya yung credit ay nabibigay doon sa kalikasan, no? Pangalagaan dahil ni-inang kalikasan. No, tama naman po rin yung term na inang kalikasan, pero hindi po sila or hindi yung inang kalikasan lang mismo na parang kusa lang siya na nilikha ng kalikasan dyan, automatic lang na lumitaw lang or nag-form ng ganyan. Hindi po. God really created everything in His own design, no, in His own plan, according to His blueprint, according to His design or sketch na ginawa mga sombreros. Kung kaya
ang credit dapat ay kay Lord, no? Napakaganda ng likha ni Lord, napakaganda ng ginawa ni Lord, napakaganda ng kanyang disenyo, napakaganda ng kanyang plano. Ganun dapat, no? Kay Lord dapat ang credit. And kung may ginamit pa siyang tao, so kasi hindi na yung natural wonders, so let's also thank people. Pero ang mas taas na, ang mas pinakamataas na thanksgiving ay ibibigay natin kay Lord. Alright, so let's read, love and obey what's in the Bible. Atchal or bell pepper may scientific name na Capsicum annum. Alam niyo ba mga sombrero sa botany, ang atchal po ay considered as prutas at hindi gulay. Ito ay dahil sa kanyang bulaklak mismo na de-develop ang kanyang bunga, ang kanyang buto na eventually ay tinatanim para mag-reproduce. Pero ang bottom line, masimploksin natin, ang mga prutas gaya ng star apple, ng duhat, ng mangga, and so on, ay doon po na-develop ang kanilang bunga, no, from bulaklak. Doon po naluluto or nahihinog ang kanilang prutas na magiging buto, mga sombreros. Pero yun nga, ang bottom line ay nagpapasalamat tayo, mapagulay, mapaprutas. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil meron tayong nagagamit na atsyal. Muli po, ito po si Sombrero Dennis aka Pia King 2.0 at nagsasabing ang buhay ay mas lalo nagiging masaya, mas lalo nagiging puno ng faith, hope, and love pag si Lord Jesus Christ ang ating Panginoon, tagapagligtas at pag-asa. Muli po, maraming salamat po mga sombreros at see you sa next segment. Bye-bye! Hello, my name is Kay Grampich, short for Kasumbrerong Grammar and Speech, and obviously, as my name speaks, I'll be giving you tips about grammar and speech out of Mr. Dictionary's given senses. Yada yada, yada. Hi, my name is Kay Encyclopedia, short for Kasumbrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia. Don't eat too much ice, Toto. That will upset your stomach. Our vocabulary term, it's saccharine. Saccharine. Magkano kaya ang bili ni Toto dyan sa ice cream pop ng Mr. Dictionary? Ito, mukhang tugma tong saccharine natin sa matamis na ice cream pop ni Toto na kinakain. Ang saccharine, mga sombreros, ay adjective. Pero una sa lahat, ang word na saccharine po ay galing sa Latin word na saccharum, nang ibig sabihin ay sugar, no, matamis. So, ang ibig sabihin po nito or definition sa dictionary, sila po yung mga taong or mga tropa mo na sobrang emotional, no? Excessively emotional, mga imotero. Pero yan sila, sobrang sentimental, sobrang sweet naman, pero in a way na magiging exaggerated na siya or OA na siya, no? Hindi na siya maganda, no? Yun po yung saccharine, mga sombreros. So, mga possible synonyms po natin dito ay mawkish, kung napanood niyo yung vlog natin about mawkish, sickly, sentimental, etc. At pag ginamit naman sa sentence ay let it fly, Mr. Dictionary. If Sir Hippolyte was a food, he would be a margarine, not a honeyed person with just saccharine smiles. Saccharine. Margarine, margarine, margarine. So the G is pronounced as in J, as in hydrogen, oxygen, ginger. So it's margarine, it's not margarine, it's margarine. Yada yada. Hippolyte, Hippolyte. Do you know Hippolyte Maille-Morier? Si Hippolyte Maille-Morier, mga sombreros, ay isang French chemist at inventor ng margarine. Opo, namatay po siya noong May 13, 1818 sa sakit na liver disease. Si Hippolyte or Hippolyte Maille-Morier, mga sombreros, ay nag-change actually ng career from being pharmacist to consulting chemist. Pero yung pharmacy, mga sombreros, di ba alam natin yung mga manggagamot or talagang mga gamot doon, no? Doon po natin binibili yung mga gamot para tayo po ay gumaling. Basahin po natin Luke 4:23-26. Kaya't sinabi ni Jesus, tiyak na sasabihin ninyo sa akin ang kasabihang ito, manggagamot, gamutin mo muna ang iyong sarili. Marahil sasabihin pa ninyo, gawin mo rin dito sa iyong sariling bayan ang mga nababalitaan or nabalitaan namin ginawa mo sa Capernaum. Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming biyuda sa Israel noong panahon ni Elias, nang hindi umulan sa loob ng 3.5 taon at nagkaroon ng tagutom sa buong lupain. Subalit hindi pinapunta ni Elias or si Elias sa kanino man sa kanila kundi sa isang biyuda sa Sarepta sa lupain ng Sidon. Mga kasombreros, dito natin makikita na yung ways ng Panginoon, mga sombreros, ay hindi natin pamamaraan. Sabi dito, no, manggagamot kasi si Jesus Christ sa sarili niyang bayan ay parang hindi siya ino-honor. Mas ino-honor pa siya kumpara sa ibang lugar, no, sa ibang bayan. Pero sa kanyang sariling bayan kung saan siya pinanganak, no, kung saan siya lumaki, ay hindi siya gaanong pinaparangalan. Kung kaya, sabi sa Biblia ay kukonti lang yung miracles na ginawa niya doon kumpara sa ibang bayan, no. Hindi siya gaanong papagaling doon ng mga may sakit, no. Hindi siya gaanong hindi siya gaanong gumagawa doon ng
mga milagro at himala because hindi nananampalataya or kukonti lang yung nananampalataya doon sa kanya. Alright, so let's read, love and obey what's in the Holy Bible. Alam niyo ba kung bakit mapait ang ampalaya? Mapait daw, bitter, kasi hindi nakasama doon o hindi nakasali sa bahay kubo at saka kulog. Pero hindi po. Ito po yung mga sombreros. Ito ay dahil sa bioactive compounds or meron itong bioactive compounds na tinatawag na saponins at saka terpenoids. Ang saponins at saka terpenoids, mga sombreros, ay may important role para rin ng pababae ng ating blood sugar. Kung kaya mainam siya para sa mga taong may diabetes, mga sombreros. Muli po, ito po si Kasbran Dennis, aka Kuya Kim 2.0. Sabayan nyo kami ang buhay ay masaya, naging masaya, lalo naging faith of love, patuloy na ating pag-asa. Muli po, maraming salamat po mga sombreros sa mga sumasama sa learning, sa wisdom, sa knowledge. Maraming salamat po at see you sa next segment. Bye-bye!